Matagal na akong naghahanap ng lugar kung saan makakapagpahinga mula sa gulo ng lungsod. Kaya nang inalok ako ng kamag-anak ng isang bakanteng bahay sa probinsya, agad kong tinanggap ang pagkakataon. Sabi niya, matagal nang walang nakatira doon, pero maayos pa naman, ang bahay ay nasa liblib na lugar, napapaligiran ng mga puno, at malayo sa mga kapitbahay. Tamang-tama, naisip ko. Tahimik at presko. Pero may babala siyang iniwan, bago ako umalis, siguraduhin mong handa ka, sabi niya. Hindi basta bahay iyon. Bahay iyon ni Anita. Napakunot ang noo ko. Sino si Anita? Tanong ko, pero tumanggi siyang sumagot, basta, kung may maramdaman kang kakaiba, umalis ka agad, sabi niya. Pagdating ko sa bahay, napansin kong luma na ito, ngunit maayos pa rin ang istruktura. May dalawang palapag, gawa sa kahoy ang mga dingding, at may bakuran sa likuran kung saan naroon ang isang balon. Sa unang tingin, parang ordinaryong lumang bahay lang. Habang iniikot ko ang loob, ramdam kong malamig ang hangin kahit tirik ang araw. Maluwag ang espasyo, ngunit tila masyadong tahimik ang paligid na parang hindi kalmado. Sa kusina, may mga lumang gamit na naiwan, pati na rin ang isang sirang mesa na natatakpan ng alikabok. Kinagabihan, habang nagpapahinga, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yapak sa itaas na palapag. Inisip ko, baka dahil lang sa mga daga o tunog ng kahoy na sahig. Pero nang tumagal, parang may naglalakad na dahan-dahan. Pinilit kong huwag pansinin ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mangyari ang mas kakaibang mga bagay. Sa tuwing babalik ako mula sa pagtitinda ng prutas sa bayan, nakikita kong bukas ang bintana ng kwarto sa itaas, kahit sigurado akong isinara ko ito. Sa isa pang pagkakataon, nakita kong nakabaligtad ang mga gamit sa kusina, parang may gumalaw nang wala ako roon. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan, naramdaman kong parang may malamig na hangin na humaplos sa batok ko. Paglingon ko, wala akong nakita. Pero sa salamin ng bintana, may anino ng babae. Mahaba ang buhok niya at tila nakatingin siya sa akin. Napasigaw ako at napalingon, ngunit wala namang tao. Kinabukasan, nagtanong ako sa mga kapitbahay tungkol sa bahay. Ayon sa kanila, ito ang dating tirahan ng isang dalagang nagngangalang Anita. Isa raw siyang tahimik at mabait na babae na namatay matapos ang isang malagim na insidente. Ayon sa kwento, iniwan siya ng kasintahan ilang linggo bago ang kanilang kasal. Labis siyang nalungkot at nagpakamatay, at mula noon, sinasabing nananatili ang kanyang kaluluwa sa bahay na iyon. Ang balon sa likod daw ang huling lugar na pinuntahan niya bago siya naglaho. Pagbalik ko sa bahay, mas naging matapang ako. Inisip kong baka kailangan lang niyang marinig ang kanyang kwento. Ngunit nang sumapit ang gabi, mas lumala ang mga nangyayari. Habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng mga yapak sa labas ng kwarto ko. May narinig akong mahinang boses na parang umiiyak, at tila papalapit ito sa pintuan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, at doon ko siya nakita. Isang babaeng nakaputi, basa ang buhok, at tila hindi ako nakikita. Umikot siya, naglakad papunta sa hagdan, at dahan-dahang bumaba. Hindi na ako nakapagpigil at tumakbo palabas ng bahay. Ngunit habang nasa bakuran, tila may nagtulak sa akin upang puntahan ang balon. May kung anong humahatak sa akin na silipin ito. Nang tumingin ako sa loob, nakakita ako ng isang maliit na bagay sa ilalim, isang lumang kwintas na may palawit. Kinuha ko ito gamit ang tali at lumang timba, at doon ko nakita ang nakaukit na pangalan, Anita. Napansin kong basag-basag ang kwintas, parang itinapon ito ng may galit. Kinabukasan, bumalik ako sa bayan upang humingi ng tulong. Isinama ko ang isang matandang albularyo, na agad na nagsabi na ang espiritu ni Anita ay nananatili dahil sa matinding galit at hinanakit. Kailangan daw alayan siya ng dasal upang mapatahimik ang kanyang kaluluwa. Sa harap ng balon, nagsindi kami ng kandila at nagdasal. Habang ginagawa namin ito, nagsimulang umihip ang malakas na hangin na tila nanggagaling mula sa mismong ilalim ng balon. Naramdaman kong bumibigat ang paligid at tila may bumubulong mula sa dilim. Biglang nagsalita ang albularyo.
Narito siya. Sa gitna ng panalangin, naramdaman kong parang may humawak sa aking balikat. Nang lingunin ko, nakita ko si Anita. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang basang buhok ay tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. "Bakit mo kinuha ang kwintas ko?" tanong niya sa malamig at pabulong na boses. "Nais kitang tulungan," sagot ko, nanginginig. Ngunit parang hindi siya nakikinig. Dahan-dahan siyang lumapit, at naramdaman kong hindi ako makagalaw. Ang paligid ay tila nawala ng tunog, at ang tanging maririnig ay ang kanyang mahinang iyak. Nagsimula siyang magsalita muli, ngunit hindi sa akin, parang may kinakausap siyang iba. "Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan?" Bulong niya habang nakatingin sa kawalan. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. At naramdaman kong tila may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, patungo sa balon. Nahulog ang kandila sa lupa, at ang liwanag nito ay naglaho. "Tapusin mo na ito!" Sigaw ng albularyo, na tila hirap na rin sa pagbigkas ng dasal. Nang tumingin ako sa balon, nakita kong may kakaibang bagay sa ilalim, isang hugis tao, ngunit hindi malinaw. Nagsimula itong umahon, at sa bawat hakbang ng anino, ramdam ko ang panginginig ng lupa. Sa puntong iyon, napatili ang albularyo. Hindi si Anita ang nasa balon. May iba pa siyang iniwan dito. Sigaw niya. Isang malakas na ingay ang nagmula sa ilalim ng lupa. Ang balon ay biglang nabiyak, at mula rito, nakita ko ang anino ng isang lalaki na may dugo ang katawan. Tumitig ito kay Anita, at doon ko naintindihan. Hindi si Anita ang pinatay ng kanyang galit, kundi ang kanyang kasintahan, ang lalaking nag-alis ng kanyang ngiti at nagtulak sa kanyang pagkamatay. Ang kaluluwa nito ay nanatili rin, puno ng galit at pagsisi. Habang nagmamakaawa ako, bigla akong natumba. Nang magmulat ako ng mata, tahimik na ang paligid. Wala na si Anita, wala na ang lalaki. Pero sa tabi ng balon, nakaukit na ngayon ang mga salitang, walang nakatakas. Umalis ako ng bahay na yon kinabukasan, at hindi na muling bumalik. Ngunit sa bawat panaginip ko, naririnig ko pa rin ang mahinang boses ni Anita, hindi pa tapos ang lahat.